What's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para alamin ang mga dapat nating gawin sa taong 2025 para ikaw ay yumaman. Una sa listahan ay ang paghahanda ng mga prutas, bilugan o kahit hindi bilugan basta't matatamis ang mga pusang iyong ihahanda. Sapagkat kapag ito'y maasim, magiging maasim din ang takbo ng iyong pamumuhay. Siyempre sa kusina, kinakailangan sa pagsalubong ng bagong taon, maaliwalas at maliwanag. Dahil sa kusina natin, kinahain ang ating mga pagkain. Ibig sabihin, ang abundance ay naririyan sa ating mga kusina. Kaya dapat ito ay maliwanag. Huwag mo ring kalimutan na sa pagsalubong ng bagong taon, dapat ay marami kang pera at wala kang utang. Kaya pagbabayaran mo na ang lahat ng iyong pagkakautang at ang pera ay ilagay sa pitaka at ilagay mo rin sa iyong bulsa. Kailangan lahat ng iyong pitaka ay may laman at walang said o nasisiruhan. Dahil kapag meron dyan na walang laman o zero o empty, buong taong walang laman ang iyong pitaka. Kaya huwag mong kalimutan na bigyan ng halaga ang paglalagay ng pera sa ating mga pitaka. Isa pang bagay na dapat mong ginagawa sa pagsalubong ng bagong taon ay ilinising mabuti ang iyong tahanan. Anumang mga bagay na madumi at hindi na maganda sa ating paningin ay hindi mo dapat hinahayaan na sa iyong nasa loob ng tahanan. Ang mga negatibong enerhiya kasi ay naiimbak o naiipon dyan. Kaya dapat tayong magtulungan para ang lahat ay magkaroon ng isang maayos at magandang tahanan na magbibigay ng swerte. Siguraduhin mo rin na ang pitaka mo o ang bulsa ng iyong kasuotan sa pagsalubong ng bagong taon ay may laman na pera para buong taon kang may pera. Huwag mong hahayaan na masimutan o masiro o ma-empty ang iyong buhay sapagkat ito ang magaganap sa iyo sa buong taon. Kaya siguraduhin mong ang lahat ay may laman, ang lahat ay punong-puno ng pera para buong taon kang magkakapera at buong taon kang siswertihin. Ganyan lang naman ang mangyayari sa iyong buhay sa taong 2025. At syempre, siguraduhin mo rin na kapag gising mo sa umaga ay nasisinagan ng araw ang iyong hapagkainan or yung mga nilalagyan mo ng pera. Ang sinag ng araw ay katumbas ng bagong pag-asa. Ang mga nakahain sa pagkainan ay katumbas ng abundance. Kaya naman, kapag pinagsama mo ang bagay na to, abundance, prosperity, and success ang mapapasayo. Huwag mong hayaan na walang laman ang lamesa mo. Pwede kang maglagay ng isang basket kung saan maglagay ka lang ng kahit ilang piraso ng prutas. Basta't ang mahalaga, may laman ito. Siguraduhin mo rin sa pagsalubong ng bagong taon ay maliligo ka o malinis ka at tanggal ang negatibong enerhiya sa paanong paraan. Sa huling banlaw na gagawin mo ay maaari kang maglagay ng isang kutsarang asin doon sa pagbabanlawan mo upang magbigay ito ng malupitang swerte sa iyo. Paglalagay ng isang kutsarang asin ay magbibigay ng mahusay na swerte at magtatanggal ng maraming negatibong enerhiya. Kaya naman, ito ay magpapasok ng maraming swerte sa buhay mo. Tandaan mo na kapag bago sumapit ang pagsalubong ng bagong taon, ay gawin mo ang bagay na to para magbigay ito sa iyo ng swerte. Ito ay magbibigay ng mahusay at malupitang swerte na magpapasok sa iyo ng matinding kaswertehan. Siyempre, hindi mawawala ang paglalagay ng mga pera sa attache case. Punong-puno yan Kung kaya mong gawin to kahit bag Kung kaya mong gawin to ay mas mainam. Kasi pag meron kang isang bag na punong-puno ng pera, ibig sabihin lamang yan, buong taon ding meron kang bag na punong-puno ng pera at buong taon itong magbibigay sa iyo ng kaswertehan. Alalayan mo lamang ang iyong sarili na dapat magawa mo to kung gusto mong buong taon na ganito rin ang ma-experience at mangyari sa iyong buhay.
ang mga pera na yan. Kung nasa bangko, pwede mo munang i-withdraw. Siyempre, pagdating naman sa pintuan, huwag mong hahayaan na ang pintuan mo ay madumi. Kasi dito ang entrance door kung saan papasok ang positibong enerhiya. Kapag may entrance kayo tapos nabablock ang positive energy, ay maaaring mablock din ang swerte. Maaari ka rin magdagay ng magkabila ang swerte na halaman para balanse ang maibibigay nitong swerte sa iyo. Ang balancing swerte ay magbibigay din ng balancing buhay. At ang balancing buhay ay magbibigay sa iyo ng isang matiwasay at maayos na pamumuhay na magbibigay ng maraming swerte sa ngayong 2025. Siguraduhin mo rin na ang mga halaman mo tulad ng mga puno kung meron ka man ay hindi rin nagbablock sa entrance nyo or sa pintuan mo. Kasi anumang elemento na nakaharang sa harapan ng pintuan mo ay tinatawag po natin yung poison arrow. At ang poison arrow ay hindi maganda na nasa harapan ng ating mga pintuan dahil binablock nito ang swerte. At kapag nablock nito ang swerte, maaari pa itong makapagdulot sa iyo ng kamalasan. At ayaw natin na madulot nito ay kamalasan sa buhay mo. Kaya mas mainam tanggalin ang gantong uri ng puno. Siguraduhin mo rin na ang kusina mo ay punong-puno yung mga cabinet na lalagyan ng pagkain. Mas maraming pagkain sa kusina, mas maganda. As in, punong-puno siya ng asukal, yung lalagyan ng asukal, lalagyan ng bigas, lalagyan ng asin, mantika, lahat yan dapat mong punuin. At huwag mong hahayaan na sasaid o nasisiro. Kasi ang mangyayari, buong taon ka ring masasaid o masisiro kapag hinayaan mo ng bagay na yan ay mangyari sa buhay mo. Kaya mas mainam na buong taon ay punong-puno ang lalagyanan mo ng pera para buong taon din ikaw ay seswertihin. Ganito ang gawin mo para ang swerte ay mapasayo buong taon at hindi ka maubusan. Ganon din sa loob ng iyong kwarto Mas mainam na pagsalubong ng bagong taon, malinis, maayos at walang kahit anong dungis o dumi para maiwasan mo rin ang kamalasan. Ang mga nagdudulot ng kamalasan sa ating buhay ay isang literal na lugar na marumi dahil ang daming ina-absorb na negative energy. Kaya huwag mang hahayaan na mangyari ito sa iyong buhay para hindi ito makapag-absorb ng kamalasan. At ang maibigay lang nito sa iyong buhay ay puro kaswertihan. Ang swerte ay mapapasayo, siksigliglig at nag-uumapaw. Ang swerte ay ibibigay sa iyo magpakailanman kung gagawin mo ang mga bagay na to, lalo na sa pagsalubong ng taong 2025. At hindi mawawala ang ating mga CR Mas maliwanag na CR, buksan ang mga ilaw sa pagsalubong ng bagong taon, linisin ang mga lababo, linisin ang faucet, linisin yung mga bagay na dapat lilinisin sa loob ng CR para buong taon din maaliwalas ang iyong tahanan at pasukin ng maraming swerte. Yan lamang po. Thank you very much.